Kaya pala, nabanggit ni PBBM sa SONA yung budget insertion. Kasi, mga kaistorya, hindi raw po natuwa dyan si PBBM. Pag sinabi mong hindi natuwa, dalawa ang kasing kahulugan nun. Nadismaya o kaya naman nagalit. Si Tito Soto ang may sabi, mga kaistorya. Sabi niya, Soto, 142.7 billion pesos insertion sa national budget ikinabahala ni PBBM. Kaya pala ngayon, ang isinusulong ni PBBM, isa publiko yung budget deliberation. Tama lang, karapatan din naman ng taong bayan yun. At sasaksihan mismo ni PBBM, babantayan sila. Mga kaistra, sino ngayon ay may usapin ng budget insertion? Si Quezon, si Mr. Kilay. Tapos ang ituturo niya, sisisihin niya, House of Representatives. Anong kinalaman ng House of Representatives sa budget insertion na yan? Kasi demolition job lang daw yun sa kanya. Anong kinalaman ng House of Representatives dun? Ang idadahilan niya, yung pagtakbo niya sa pagka-Senate President. Kayo-kayong mga senador dyan ang masusunod. Kayo-kayo dyan ang magbubutuhan. Bakit ninyo ituturo ang House of Representatives dun? Hindi naman taong bayan ang magbubutuhan. So anong epekto nun kaya sa kanya? Diba? Kaya nga sabi ko, walang lohika. Yung alibay ni Mr. Kilay. Di ba, mga istorya? Sino ngayon ang may issue ng ganyan? Pati nga daw po si Bongo. Ay makikinabang umano doon sa budget insertion na yun. Sorsogon City. Ganon din. Nabanggit nga rin umano si Joel Villanueva. Di ba, mga istorya? Ito. Basahin natin ito. People's Tonight. Ayon kay Senator Vicente Tito Soto III, nagalit. Ayun na nga, sabi ko na nga, nagalit eh. Nagalit pala si PBBM. Matindi. Nagalit umano si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa 142.7 billion peso insertions, di umano ni Senator Francis G. Escudero noong siya ay leader pa ng Senado sa 2025 national budget. Naku, nagalit pala. Malamang kanino nagalit? Wala namang iba. Sinong may gawa nun? Senate President. So kay just nagalit si PBBM. Yun pala yun. Sabi ni Tito Soto, mga kaistorya. Naku, ngayon lang natin nalalaman to. Sa palagay nyo, totoo kaya ito? Kaya naging ganun ang desisyon siguro ni PBBM, na isa sa publiko ang deliberation para sa budget, na national budget, para makita, mapanood ng publiko. Tapos uupo doon si PBBM, sasaksihan ni PBBM, babantayan niya. Ganon pala yung nangyari. Iginiit niya na kung alam umano ng Pangulo ang tungkol dito ay agad sana niya itong iveveto. Ganon. Sigurado akong hindi ito alam. Kung alam niya yan, siguradong veto yan. Tapos ginamit ng kabila, para siraan si PBBM. Pero, kalyado pala nila. Ang may kasalanan dyan sa budget insertion. Bakit ko nasabing kalyado? Halatado naman si Mr. Kilay, kalyado nila ng kabilang banda. Sinabi pa ni Tito Soto na kailangan umanong imbestigahan ang issue sa lalong madaling dapat lang imbestigahan talaga dapat dahil posible umanong ginawa ang insertion sa huling bahagi ng BICAM. Tapos itong si Super Ate, ang batikos sa kapatid niya. Bakit yung amo niya dyan sa Senado, yung leader nila, hindi niya sinutsot ng sinutsot? Hindi niya binusisi, hindi niya binatikos. Iyon pala ang may kasalanan. Talaga naman itong si Ateng, baliktad talaga oo. No? Ewan ko ba dyan kay Ateng? Sayang, kabilang umano sa mga naapektuhan ng budget cuts ay ang Department of Education. Naku, Department of Health. Naku, dalawang sektor na napakahalaga sa buhay ng karaniwang mamamayang Pilipino, ng mga mahihirap na Pilipino. Habang ang ilang probinsya ay nakatanggap ng malaking pondo para sa infrastructure projects. Di ba? Mga kaistorya. Si Tito Soto ang may sabi, ako po ay nagbibigay lamang ng reaksyon, komentaryo at kritisismo. Yung mga may ayaw sa sinasabi ko, wala po akong magagawa. Hindi naman lahat ng tao ay magkakapareho ang iniisip at saloobin. Nagkataon pong mga Pilipino tayo at napakalusog po ng demokrasya sa Pilipinas. Malayang-malaya tayong gamitin yung freedom of opinion and expression dito sa bansa natin. Diba? Ito naman, si Senator Coco Pimentel. Bumilib kay PBBM. Diba? Itong si Isko Moreno. Sa Facebook ko kasi yun ipinost Itong si Isko Moreno, bumilib kay PBBM.
Eto si Coco Pimentel. Kilalang mga dilawan, mga anti-Marcos talaga yan. Pero tingnan nyo ngayon, bilid na bilid kay PBBM. Di ba? Mga kaistorya. Anong sabi dito? Diba? We may not be political allies. Magkalaban nga yan eh. We may not see eye to eye in our proposed solutions to our country's most pressing and serious problems. But the SONA delivered by the President convinced me of these things, that President Marcos loves his country and that he is trying his best. Nakumbinsi si Coco Pimentel. Matitigas po yan ng mga kalaban ng mga Marcos. Kilala nyo yung mga yan. Kilala nyo yan. Yung mga liberal na yan, mga kaistorya. Bumilib kay PBBM. Sila na mismo ang nagsasabi, ginagawa ika ni PBBM ang lahat ng makakaya niya dahil mahal niya ang bansa niya. Hindi sa akin ang galing ha, na isang Marcos supporters, hindi galing sa akin ha. Hindi galing sa akin na isang pro-government ha. Galing mismo sa kalaban, sa politika ng isang Marcos Jr. Sila mismo ang nagsabi. Gaano ka nakakabilib yung ganyan, di ba? Di ba mga kaistorya? Okay, basahin natin yung caption dito ni BBM Youth Movement. Yan po ay isang Facebook page na may 368 followers. Sige, basahin natin. Bagamat hindi magkaalyado sa politika at madalas magkasalungat ang pananaw ng mga solusyon sa mga pinakamabigat na problema ng bansa, inamin ni Senador Coco Pimentel na nakumbinsi siya ng SONA na ibinigay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Pimentel, malinaw na mahal ng Pangulo ang bansa at ginagawa niya ang lahat ng kanyang makakaya para sa ikabubuti nito. Ang pahayag na ito ni Pimentel ay nagpapakita ng respeto sa pagsisikap ng Pangulo sa kabila ng kanilang mga pagkakaiba sa pananaw. Ipinapakita rin ito ang posibilidad ng pagkakaisa at kooperasyon para sa kapakanan ng bansa. Kasi nga, para kay PBBM, walang kulay politika. Ay yung kabila lang naman kasing banda, dumiskaril kasi may sarili silang interest na ipinaglalaban. Hindi ako pasensya na ha, sa mga hindi sumasang-ayon sa akin, hindi po kasi talaga ako naniniwala na ang ipinaglalaban nila, mamamayang Pilipino. Kasi po, ang nakikita ko, at ang nararamdaman ko, at ang nauobserbahan ko sa kanila, ang ipinaglalaban po nila, personal nilang interes. Pasintabi na po, yun ang nakikita ko, yun ang paniwala ko.